Hindi na lang po natin. Yan, balik tayo. Anyway, sige lang. I-post ko na lang yung una. No? Tapos ituloy ko na lang parang part 2 ito. Okay, anyway, naputol. Sorry, napindot ko ata eh. So, nabanggit ko po kanina na yung kaniyang infection ng balat, nag-umpisa po sa fungal infection, no? Which is ringworm. Kasi bilog nga pag-describe ng nanay sa umpisa. Ngayon po, nakamot niya, kaya meron naman po ibang infection or mikrobyo ang pumasok. At ngayon, meron na po siyang bacterial infection. Okay? So, kung antibiotic lang ibigay natin, mawawala po yung bacterial infection. Kaya lang po, ang umpisa ay fungal infection, particularly ringworm or buni. So, kailangan sabayan po natin, okay, ng pagbigay ng antifungal. Pwede na po ointment. Okay? So, dalawa pong sakit niya. Cellulitis, which is the bacterial infection of the skin. And it was preceded by a fungal infection, which we call it ringworm or buni. No? Or sa medical term is tinea corporis because it is part of the body. Kaya tinea corporis. Okay. So, wala na ba pong ibang parte sa katawan? Meron siyang ganito? Wala. Siyan lang po. Oo, saan lang do? Meron din po sa... Saan po? Ginakamot mo ni yung baba. Oh. Diyan. Parang nag-umpisa na po dara. Oo nga, no? So, pwede rin po, no? Sige po. So, anyway, pakilagay na lang rin po yung antifungal sa kaniyang mukha, ha? Okay? So, well, kadalasan, ang dahilan ng ringworm ay palaging basa yung balat. Okay? Lalo pag galing sa pagliligo, akala natin napunasan na natin yung buong katawan. Pero yung paa, minsan, pinabayaan natin. Okay? Kasi, siyempre, yuyuko pa tayo di ba? So, yung pagbasa ng balat, in a matter of 10 to 15 seconds na napabayaan natin, kasi hindi natin pinunasan. So, in a matter of 10 to 15 seconds, pagbasa yung balat, at nandun po yung mikrobyo ng buni o ringworm, okay, mas madaling kumapit yung mikrobyo at mag-umpisa na po yung ringworm infection ng pasyente. So, kailangan punasan ninyo palagi, misis, ha? Okay? Lalo yung sa paa. Okay? Minsan kasi, dito lang, pag sa baba, okay lang kasi lakarin na lang natin, tutuyo na kaagad. Pero ang problema, 10 to 15 seconds, okay, are already enough for the fungal infection, okay, to happen. No? Okay, so, para sa kaning ringworm po, misis, pwede po tayo mag-apply ng ketoconazole cream. Pwede tayo ma-apply 4 times a day, for usually 1 month, misis, ha? Kasi kailangan ng 1 month or isang buwan kasi hihintayin natin na unti-unti yung infected layer ng skin, no? Infected by the fungus, unti-unti matanggal. Okay? It will spontaneously slough off. Matatanggal po yan. And it may take 1 month before the normal skin na nasa ibaba will take over yung infected na layers. No? So, kailangan itutuloy natin pag-apply. Okay? Para by the time na nasa itaas na po yung normal na skin, ay syempre, ligtas na po yung normal na skin niya dahil tinutuloy po natin yung antifungal na cream. Diba? So, 1 month po mag-apply. Ha? Walang shortcut. Hindi pwede yung, pagaling na, 2 weeks lang, gumaling na, stop na natin. Hindi pwede yan. Kasi, hindi natin nakikita yung mga fungi na nandyan pa po kahit after 2 weeks of treatment. At baka mamaya, yung normal skin na paakyat, okay, ay madamay na naman. So, kailangan 1 month pag-apply, ha? So, bukod dyan, para sa kanyang cellulitis, which is the bacterial infection of the skin, mag-inom po siya ng cefalexin, no? 250 milligrams per 5 ml suspension. Sa katawan po niya, mukhang kailangan double dose, no? Okay?
ang pagbigay ng antibiotic, ang dosage ay hindi po nagdidepend talaga sa edad, kundi sa kabigatan, sa timbang or sa weight ng pasyente. So sa kanya po, pwede tayo magbigay ng 10 ml 3 times a day for 7 days. No? At dahil namamaga po, namumula, masakit ba? Hindi. Nagrereklamo siya. Katid. Okay. So anyway, para sa pamamaga at pamumula, pwede tayo magbigay ng mefenamic acid. Okay? 50 mg per 5 ml suspension, 15 ml 3 times a day for 5 days. Well, yung kati naman po niya, Mrs., ay pwede po sa kaniyang ringworm, no? At pwede rin po sa kaniyang pamamaga. Kasi ang kati ay dahil po sa pamamaga ng balat. So para sa akin, sapat na po yung mefenamic acid. Kasi iwala natin yung pamamaga, automatic mawala niya yung kati. At gamutin rin natin sabay yung fungal infection na isa sa dalawang dahilan kung bakit kumati, at automatic, pag namamatay ang fungi, mawawala po yung kati. So, hindi na po siguro kailangan na magdagdag po ng gamot para sa kati. Okay? Okay. Maraming salamat po.